We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 237. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 16. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. Thank you so much for those people who are joining us online. Thank you also for the beautiful people who came here today to honor you and to worship you. We commit to you this time, even this learning time. And it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace for your glory, we pray in the name of Jesus, the name that is above every name, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Today, we're going to talk about Esther, Queen Esther, a Jewish woman who became queen of the Persian Empire during the reign of King Xerxes during 486 to 465 BC. Today, allow me to share with you three things that happen when grace positions you on purpose. Of course, from the story of Esther. Number one, grace meets you in your brokenness. Grace meets you in your brokenness. Esther chapter 2 verse 7. Mordecai had a cousin named Hadassah, whom he had brought up because she had neither father nor mother. This young woman, who was also known as Esther, was lovely in form and features, and Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. Si Esther po ay isang ulila sa kanyang mga magulang, sa kanyang ama at ina. Ang kanyang pangalan ay Hadassah. Ang pangalang Esther ay Persian name. Ang ibig sabihin po ng Hadassah ay myrtle. Myrtle. Ang myrtle po ay isang uri ng halaman. Mabango ang kanyang dahon at ang kanyang bulaklak ay hugis bituin or star. Ito po ay white star-shaped flowers. Ito po myrtle. Interesting to take note ng pangalang Hadassah. Ang ibig sabihin po'y halaman, mabango ang dahon, at ang bulaklak ay hugis bituin. Ang pangalang Esther, ang ibig sabihin, bituin. Esther means star. Ano po ang ibig sabihin nito? God preserved her covenant identity, Hadassah, while positioning her in another culture, Esther. Grace did not erase who she was. It carried her identity into her next season. Ang ganda ano po, makita natin ang grasya, ang biyaya ng Diyos sa ulilang bata na si Hadassah, na siya po ay napiling reyna sa kaharian po ng Persya at siya po'y pinangalanang Esther. Grace never removes your God-given identity.
It positions you to shine where God has placed you. May pinaglalagyan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kailangan mo lang malaman kung saan ka inilagay ng Panginoon. May kinang ang bawat buhay. Kung saan ka inilagay ng Panginoon, ikaw ay kikinang, ikaw ay makinang tulad ng isang bituin. Before Esther wore a crown, she carried loss. She was an orphan, displaced, vulnerable, and without control over her future. Known by her Hebrew name, Hadassah. She was raised by her cousin Mordecai, who became both guardian and covering in a foreign land. Yun po yung Persia. Yet, even in obscurity, grace was already at work long before her promotion. Gumagana ang biyaya ng Diyos sa buhay po ni Hadassah na naging Esther bago pa siya kinoronahan bilang reyna ng Persia. Esther's story reminds us that God's grace does not begin when life improves. It begins where life has fallen apart quietly, preserving identity and purpose even when the future feels uncertain. Gumagana ang biyaya ng Diyos, hindi po sa panahong ayos na ang buhay mo. Gumagana ang biyaya ng Diyos kahit sa panahong hindi pa ayos, bagsak ang kalagayan, at kung minsan sira-sira pa. Sa totoo lang, dito nga natin mas kailangan ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. This is the nature of grace. Grace does not wait for healing before it moves. It enters first, then heals. Long before Esther was crowned queen, God's grace was already positioning her life. Hindi tsamba, hindi nagkataon lang. Bago pa siya nakoronahan na reyna po ng Persia, gumagana na ang grasya ng Diyos. In fact, dahan-dahan na po siyang ipinuposisyon ng Panginoon sa pwestong pinaglagyan sa kanya ng Panginoon. Nothing about her broken beginning disqualified her from God's purpose, because grace never depends on human completeness. Hindi ka po na-qualify dahil sa iyong sariling kwalifikasyon. In fact, wala naman po talaga tayong sariling kwalifikasyon. Bagsak ang ating kalagayan dahil po sa kasalanan. Lahat naman po tayo ay kinahabagan lamang ng mabuting Diyos. Can you say amen? Amen. Grace begins right where others think your story ends. Diyan mo makikita ang ganda ng grasya. Ito po ay nagsisimula kung saan iniisip ng mga taong wala ng pag-asa, bagsak ang iyong kalagayan at hindi ka na makakaahon pa. Bagsak ang negosyo, bagsak ang kabuhayan, kulang ang kita, at sa kalagayang ito parang walang pag-asa. Dito lalong ipinamamalas ng Diyos ang kagandahan ng kanyang biyaya. This truth reaches its fullness expression in the finished work of Christ. Jesus did not come for the whole. He came for the broken. Hindi po siya naparito para sa mga buo. Siya'y naparito para sa mga sira. Sinira ng kasalanan, pero binuo ng biyaya ng Diyos.
Matatandaan niyo po na sinabi ng Panginoon, ang nangangailangan ng doktor ay ang may sakit. Siya po'y naparito hindi para sa mga matuwid, siya'y naparito para sa mga makasalanan. Siya po'y naparito para sa mga sinira ng kasalanan, wasak na tahanan, sirang buhay. Sinira dahil po sa kasalanan, sirang kalusugan, sirang kabuhayan, sirang pag-aasawa, sirang kabuhayan, kasama na rin ang mga sirang ulo. Lahat ay saklaw ng biyaya ng Diyos. The scripture declares, while we were still powerless, Christ died for the ungodly. Interesting, isn't it? Christ died for the ungodly. Romans chapter 5, verse 6. Furthermore, if you read verse 8, you know that by heart that God loves us. Christ died for us. Minahal tayo ng Diyos nung tayo'y mga makasalanan pa. When did God love us? The Bible tells us that He loved us while we were still sinners. And how did God prove it? By sending His own Son, Christ died for us. Grace met humanity at its lowest point, not after recovery, but in the depth of brokenness. Esther's orphaned state points forward to a greater gospel reality. Psalm 68 verse 5 declares, God is a father to the fatherless. Matatandaan niyo po na si Hadassah o si Esther ay isang ulila. Wala na po siyang ama, wala na po siyang ina. Bilang ulila, at sa mga ulila, sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay ama sa mga ulila. Hindi po pinabayaan ng Diyos ang ulila na si Hadassah. Kinalinga, niyakap ng kanyang pagmamahal sa pamagitan ni Mordecai, ang kanyang pinsan. Ang akap ng Diyos ay ipinapadama niya sa atin sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig ng ating mga magulang. Ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng mga taong ipinaligid ng Diyos sa atin. Maging sa komunidad kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang ipinapadama sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ginagamit niya ang mga tao upang ipadama sa atin ang kanyang kalinga, pagmamahal, ang kanyang probisyon, ang kanyang grasya. Tayo na ginagamit ng Panginoon ay nagiging ekstensyon ng kamay ng Diyos upang akapin ng mga tao, lalo ng kapos sa pagmamahal. What was true for Esther in provision becomes eternally true for us in Christ. Sa pamagitan ng krus, ang Diyos ipinadama niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Inampun tayo, kinupkup tayo ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 5, the Apostle Paul writes, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang tayo kupkupin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At ito'y naisakatuparan sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo.
laging tandaan, ang biyaya ng Diyos ay palaging sapat sa lahat ng panahon at mga pagkakataon. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Grace specializes in broken beginnings. Esther's loss did not delay God's plan. It aligned with it. Likewise, your pain does not mean grace arrived late. Grace arrived on time through Christ once and for all. Kuminsan ang mga tao'y sumisigaw ng awa at tulong na sa totoo lang ay ipinakita na ng Diyos ang kanyang awa at ang kanyang tulong sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Hindi lang ito nakikita ng mga tao dahil ang nakikita ng tao ay relihiyon. Dahil yun ang madalas na naririnig sa mga pagtuturo at pangangaral, ang relihiyon, ang pangalan ng kanilang simbahan, at tila napabayaang bigyang diin kung ano ang sentrong mensahe ng Biblia, si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa. Na kung gagawin lamang ng simbahan at gagawin lamang matapat ng lahat ng pastor ang pagtuturo ng tinapos na gawa ni Kristo, makikita ng mga tao ang biyaya ng Diyos at kung paano ito ipinadama sa atin. Esther's loss did not delay God's plan. Hindi po na balang ang plano ng Diyos dahil po sa mga pangyayari at siphayo ng buhay ni Esther. Dito siya kinatagpo ng biyaya ng Diyos at dito natupad ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Hebrews chapter 10 verse 14 affirms the fact, for by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. The finished work of Christ guarantees that brokenness is not your final condition. It is the starting point of your new beginning. Can you say amen? Amen. Hindi po ito ang pinal na kondisyon. Ito pong simula kung saan ipinamalas ng Diyos ang kanyang grasya. Matatandaan niyo po linya ng isang pumosong awit. Niyakap tayo sa ating karumihan. Hindi po naghintay ang Diyos na tayo maging malinis at maging mabango at tayo kanyang niyakap sa ating karumihan, sa ating kabahuan, sa ating dustang kalagayan, bagsak at sira. Dito tayo niyakap ng Panginoon at ipinamalas niya sa atin ang kanyang pagmamahal dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos. Shout amen! Malakas sa palakpak para sa Panginoon. Number one, grace meets you in your brokenness. Number two, grace positions you by design. Grace positions you by design. Esther chapter 2 verse 17. Now the king loved Esther more than all other women, and she found favor and kindness with him more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. Sino si Vashti? Siya po yung reigning queen. Siya po yung pinalitan ni Esther. Si Vashti, yung pong na-dethrone na Queen of Persia. Kaya ho nagkaroon ng beauty contest sa buong Persia
upang humanap ng kapalit ng reyna. At ang napili ni Haring Xerxes ay si Esther. At si Esther ay kinoronahan bilang reyna ng Persya. Hindi tsamba. Ito po'y pabor na iginawad ng Diyos sa kanya. Makikita niyo po sa verse, "Now King loved Esther more than all other women." Ang daming babae sa buong Persya. She found favor and kindness with him more than any of the other virgins. Sa lahat ng mga dalaga na nandoon sa buong kaharian ng Persya, bukod tangi itong si Esther, sapagkat nasa kanya ang pabor ng Diyos. Esther's promotion to queenship was not the result of strategy, ambition, or self-elevation. The scripture simply says, the king loved Esther more than all the other women, and she obtained grace and favor in his sight. Her position was not negotiated, was not politicized, was not even bargained. It was bestowed upon her. And tell me how? By grace. Nothing more, nothing less, nothing else. Only by grace. Can you say amen? How do we say so? Look at the scripture. Proverbs chapter 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. He directs it like a water course wherever he pleases. Sino ang may hawak ng hari? Sino ang may hawak ng puso ng hari? Ang Panginoon. Kaya po ang damdamin ni King Xerxes patungo kay Esther ay kanti ng kamay ng Diyos sa puso ng hari. Bakit? Sapagkat may plano ang Diyos. Hindi ho naiintindihan ni Esther ang detalye ng plano. Wala hong nakakaunawa ng lalim at lawak ng kaisipan ng Diyos, kung kaya't kinakailangan lang nating magtiwala bawat tagpo ng ating mga buhay, dahil hindi natin alam kung ang nangyayari sa atin ngayon ay bahagi ng malaking plano ng Diyos na ginagawa niya at gagawin pa sa mga hinaharap at mga susunod na araw. Can you say amen? Psalm 75 verse 6 to 7. The Bible says, "For promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge." Tell me, who is the judge? I cannot hear you from where I am. Tell me, who is the judge? God is the judge. He puts down one, Vashti, and exalts another, Esther. Did you see that? Nakita niyo po ba sa kwento? Ang sabi po ng Bible, God puts down one. Referring to Vashti. Vashti was dethroned and exalts another, referring to Esther. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis. Inalis ng Diyos si Vashti. Hindi ho nagkataon lang. Inilagay ng Diyos si Esther, hindi ho tsamba. Ito'y bahagi ng plano ng Diyos. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon.
sapagkat kailangan nating maintindihan na may mga inaalis ang Diyos sa buhay natin, may mga inilalagay ang Diyos sa buhay natin. Tayo po ay pinupwesto, tayo po'y nililinya, tayo po'y kinikilos ng Diyos sa paraang naayon sa kanyang magandang layunin. Naunawaan po ba natin agad ang lahat? Hindi po. With this limited peanut brain that we have, we cannot understand everything. That is why we need to trust the Lord. Blessed is the man who trusts the Lord. Can you say amen? Amen. Why? Because God is so good to be unkind. God is too wise to be mistaken. You may not understand, but you can always trust the heart of God that He is good all the time. Can you say amen? Everybody say, God is good all the time. God is good all the time. God is good to me all the time. God is good to me all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Pag hindi natin maintindihan, magtiwala lang tayo sa Diyos. Hawakan natin ang kamay na lumikha ng langit at ng lupa. Hawakan natin ang kamay na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Dahil siguradong sigurado, hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapariwara, sapagkat hawak ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Esther did not know why she was chosen at the time, but heaven already knew. Grace had a design long before the crisis emerged. What looked like a beauty contest on earth was actually a sovereign placement by design from above. Hindi ho nagkataon na nagpa-contest ang hari sa buong kaharian, hanapin ang pinakamagandang babae. Hindi ho yan tsamba. Yan ay kasama sa plano ng Diyos. Ang pagkakahirang kay Esther at siya'y makoronahan bilang reyna ng Persya ay kasama sa plano ng Diyos, sapagkat makikita natin mamaya ng kaunti sa bahagi ng kwento, sa po'y ipinwesto ng Diyos sa pwestong pinaglagyan sa kanya para maganap ang kalooban ng Diyos, hindi lang para sa kanyang buhay, kundi sa buong bayan ng mga Hudyo. God is a God of plan. Can you say amen? Amen. Grace opens doors no resume can. When God's favor is in your life, no one can keep you out of your next season. Do you believe that? Pag nasa iyo ang pabor ng Diyos, walang makakapigil ng pagpapalang nakaukol para sa iyo. Pagpapalang para sa iyo. Ang pangalan mo'y nakasulat sa pagpapalang ito. Ito'y para sa iyo. Hindi pwedeng mapunta ang pagpapalang para sa iyo sa iba. Pag napunta sa iba, hindi para sa iyo. Hindi pwedeng maligaw ang delivery. Sadyang alam ng Diyos ang pangalan mo, alam ng Diyos ang address mo, pagka para sa iyo, darating para sa iyo, darating sa iyo sa tamang panahon, sapagkat may panahon sa lahat ng bagay. Shout amen. Amen. Huwag mainggit. Huwag mainggit. Talagang may mga nauna lang. May mga nauna. May nabigyan ng una, pero hindi pwedeng sila lang ang mabigyan. Ano? Sila lang ang anak ng Diyos? Di naman yata tama yun. Lahat tayo'y mga anak ng Diyos. Pinagpala tayo at pinaburan ng Diyos. Shout amen. Panahon lang. Kumbaga, weather lang. Sadyang nauna kayo.
Sadyang may mga naunang nabigyan. Enjoy ninyo kung ano man ang naibigay sa inyo ng Panginoon, sapagkat meron din naman para sa iba, sapagkat nasusulat, God makes everything beautiful in its time. Because there is a right time for everything under the sun. Dahil tayo'y mga anak ng Diyos, may panahon sa lahat ng bagay. Ikaw ay pinagpala at pinaburan. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ay merong stamp of favor. Tinatakang ka ng pabor ng Diyos. Hahabulin ka ng kanyang pagpapala kahit saan ka pumunta. Ikaw ay hahabulin ng pagpapala at pabor ng Diyos. Shout amen. Because Jesus perfectly obeyed and completed redemption, believers no longer stand before God on the basis of performance, but on the basis of position. Dahil ikaw ay na kay Kristo. Lahat ng pagpapala ay na kay Kristo. At dahil ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo ang pagpapala at pabor ng Diyos. You don't have to beg. You are not a beggar. All you need to do is stand your ground, chin up, square your shoulder. You are a child of God. Anak ka ng Diyos. And there is a reason why we always say that every Sunday. I am charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Because we need to affirm again and again with our mouth what we believe in our hearts. Hindi po tayo natsambahan na maging anak ng Diyos. Kasama tayo sa plano ng Diyos na tayo ay kanyang gawing mga anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Galatians chapter 3 verse 26, the Apostle Paul writes, "You are all sons of God through faith in Christ Jesus." Not by works, by faith in Christ Jesus. You believe Jesus, you believe His finished work, you become His child. Remember what the Bible says? Lahat ng sa Kanya'y tumanggap ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Nang tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, pinaniwalaan mong Kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay naging anak ng Diyos. At ikaw ay anak ng Diyos magpakailan-kailan paman. Ang hindi mo nakuha sa gawa, hindi mawawala sa gawa. Ang nakuha mo sa biyaya, mananatili magpakailan-kailan paman. Dahil ang biyaya ng Diyos ay walang hanggan. Shout amen! Grace does not promote you because you earned it. It positioned you because Christ finished it. And you are His child. Everybody say, I am a child of God. One more time. Louder. That is a very important affirmation. Never doubt it. It is not by feeling. It is by faith. Faith is not based on feeling. We walk by faith, not by feeling, not by sight. We walk by faith. The faith of Jesus inside us tells us that we are His child forever. Tayo'y mga anak ng Diyos, magpakailan-kailan paman. Shout amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Esther's favor was secure because it flowed from God's hand, not human approval. Likewise, when grace positions you, your place is sustained not by effort, but by God's sustaining grace. Kapag ang biyaya ng Diyos ang naglagay sa iyo, hindi ka pwedeng alisin ng gawa ng tao.
Pero kung tao lang ang naglagay sa iyo, kailangan mong imintini ito ng gawa ng tao. Sapagkat kapag gawa ng tao, imimaintain ng gawa ng tao. Pero kung gawa ng biyaya ng Diyos, ito'y minimintina ng tinapos na gawa ni Kristo at ito'y magpakailan, kailan paman. Shout amen. Jesus affirmed this truth when he said, "No one can come to me unless the Father who sent me draws them." Walang sino mang lalapit sa akin, wika ni Jesus, malibang dalhin siya ng Ama sa akin. Ang paglapit natin kay Kristo ay hindi ho natin gawa. Ang paglapit natin kay Kristo ay gawa ng Ama. Inilapit tayo ng Ama kay Kristo at tayong na kay Kristo na, ang sabi ni Jesus, wala akong iwawala kahit isa. Kaya dahil tayo na kay Kristo, may kasiguruhan, may katiyakan na hindi tayo mawawala sapagkat ay hawak ng kamay ng Panginoong Jesus. And furthermore, when Jesus said, not only the Father, not only His hand, but also the Father as well. Jesus said, "My Father is greater than all." And we are also in the Father's hand. We're also in Jesus' hand. Kaya sigurado tayo sa kalinga at pag-iingat ng Diyos magpakailan, kailan paman. Shout amen. Every divine placement, salvation, calling, influence, opportunity, all begins with God, not us. Hindi gawa natin, kundi gawa ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa. At dahil ang Diyos ang gumagawa, gawang mananatili magpakailan-kailan paman. If positioning depended on human effort, grace would no longer be grace. The Apostle Paul strongly argues in Romans 11:6, by design, grace leaves no room for boasting. Remember, so that no one can boast. Ephesians chapter 2, verse 9. The finished work of Christ guarantees this truth. God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. Ano ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po, before you do anything, you are already seated. Position preceded performance. Bago nagkaroon ng performance, ikaw ay seated already. You are already positioned in Christ bago ang performance. Ang performance mo ay result of your being seated with Christ. Sabi sa Bible, iniupo tayong kasama ni Kristo. Ephesians chapter 2 verse 6. At dahil tayo nakaupo sa upuan ng pabor at upuan ng pamamahala. Upuan ng pamamahala. Ito po yung upuan ng pabor ng Diyos sa atin at upuan na binigyan tayo ng kapamalaan. Sapagkat si Kristo ay naghahari sa atin, itinakda naman ng Diyos na tayo'y maghari sa buhay. Sapagkat si Kristo ay naghahari sa atin. Can you say amen? Hindi ka naghahabol ng pintuan para buksan. Binubuksan ng Panginoon ang pintuan para sa iyo. Hindi ka naghahabol ng pwesto. Ikaw ay ipinupwesto na ng Panginoon kung saan lalo kang kikinang bilang kanyang bituin para sa kanyang kapurihan. Can you say amen? Number 2, grace positions you by design. Hindi nagkataon, hindi tsamba, dinisenyo ng Diyos na ikaw ay mailagay kung saan ka
inilagay ng Panginoon. Number 3, grace empowers you to do good. Grace empowers you to do good. Esther chapter 4 verse 14. Nagpadala ng mensahe si Mordecai kay Esther. At itong nilalaman ng mensahe na ipinadala ni Mordecai. Mordecai sent the message. Verse 14. If you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this? Sinasabi po ni Mordecai, hindi tsamba to. Hindi nagkataon to. Itinakda ng Diyos na inilagay ka sa pwesto na ito, sa panahong ito, sapagkat kasama ito sa plano ng Diyos. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Verse 15. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day, and I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Bawal po kasing pumunta sa harap ng hari nang hindi ka ipinapatawag. Kahit sino ka pa, kahit reyna, hindi ka pwedeng pumasok sa presensya ng hari na hindi ka ipinapatawag. Kaya alam ni Esther, this is against the law. But I will go to the king. I will speak to the king. And if I perish, I perish. Pero kapansin-pansin po ng panahon po nila, ang paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay sa paraan ng panalangin at pag-aayuno. Kaya ang hiniling po ni Esther, sabihin mo sa mga kababayan po natin na mag-ayuno sila ng 3 araw, 3 gabi, walang kakain, walang iinom, ganun din ang aming gagawin. Ito po'y paraan sa lumang tipan. They need to pray and fast as they commune with God. Ang kanilang paniniwala ay nauobliga ang Diyos na gawin ang kanilang kahilingan sa pamagitan ng sakripisyo ng hindi pagkain. Tayo po'y nabubuhay sa ibang panahon. Tayo po'y nabubuhay na sa bagong kasunduan. Kung minsan mayroong mga tao sa panahong ito na nabubuhay na sa bagong panahon na ang kanilang kaisipan ay katulad pa rin ng lumang kaisipan na kailangan nilang pahirapan ng sarili, kailangan huwag kumain, kailangan saktan ng sarili para maobliga nila ang Diyos na sagutin ang kanilang panalangin o ibigay ang kanilang kahilingan. This is the old covenant way. O Bishop, laban ka po ba sa panalangin at pag-aayuno? Hindi po. Tayo po'y nananalangin at tayo po'y nag-aayuno kahit sa panahon ngayon. Pero hindi para obligahin ng Diyos. Hindi para pilipitin ang kamay ng Diyos at mapilitan siya na sagutin tayo dahil sa ating sakripisyo. Ito'y insulto sa sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagat kung pakikinggan tayo ng Diyos sa panahong ito dahil tayo hindi kumain o sinaktan natin ang ating sarili, saan mo makikita ang sakripisyo ni Kristo? Mawawala ng kabuluhan ang tinapos na gawa ni Kristo kung ang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos ngayon ay katulad pa rin ng paraan ng lumang kasunduan. Mga kabiyaya, tayo nabubuhay
sa mas mainam na kasunduan. Ang ating hinahawakan ngayon ay hindi ang sakripisyo natin, ang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Siya ang nagsakripisyo para mabuksan ang daan at tayo'y makapanalangin at makalapit sa trono ng grasya at tumanggap ng kanyang awa sa panahon ng pangangailangan. Shout amen! Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. I want to make it very clear, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, hindi po ko laban sa pag-aayuno. I am not against fasting. I am not preaching against fasting. Ang sinasabi ko lamang po, mga kapatid, ang pag-aayuno sa bagong kasunduan ay hindi po paraan para pakinggan tayo ng Diyos. Mayroon pong mas mainam na paraan. I'll show you. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, napunit na po ang tabing at tayo'y makakapasok na ng diretso sa presensya ng Panginoon. Sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, matatanggap natin ang awa, ang grasya at ang biyaya ng Diyos, hindi dahil sa sakripisyo natin, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Shout amen! Mga kapatid, ang sakripisyo ni Kristo ay kompleto. Ang sakripisyo ni Kristo ay sagrado. Ang sakripisyo ni Kristo ay perpekto. Hindi yan matatapatan ng ating mga pag-aayuno. Hindi ho yan matatapatan o mahigitan pa ng ating pagpapahirap sa ating sarili. Kinuha na ni Kristo ang lahat, alang-alang sa atin, kinarga sa kanyang duguang katawan, at bago po siya namatay ay isinigaw niya ang mga linyang tapos na, naganap na, it is finished, tetelestai. At dahil tinapos na ni Kristo, ma-enjoy natin ang pagpapala, ma-enjoy natin ang biyaya, ma-enjoy natin ang kalusugan, ma-enjoy natin ang kaginhawaan, ma-enjoy natin ang kasagutan sa ating mga panalangin nang hindi natin pinahihirapan ang ating sarili. Say amen. Amen. Obviously, we pray differently. Why? For the simple reason, we pray a different kind of prayer. Because we live under a different covenant. What do? We pray the new covenant prayer. And tell me, Bishop, what is the new covenant prayer? This is what we call pray the grace way. Sa paraan ng grasya. Ano ang paraan ng grasya? Ang paraan ng grasya ay hindi po paghingi na parang nanlilimos ng kanyang awa at ng kanyang grasya. Tandaan nyo, hindi kayo outsider. Kayo po'y anak ng Diyos. Nakapasok tayo sa kanyang presensya at maaari tayong maglambing sa amang mapagmahal at maaari tayong makipag-usap sa Diyos tulad ng anak at masabi natin ang ating mga kahilingan at bago pa natin hilingin, ibinigay na ng Panginoon. Bago pa natin bigkasin, pinrovide na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Malakas sa palakpakan, may kasamang hiyawan. Praise God. Are you happy today? We should be very happy because of what Jesus did on the cross of Calvary for us all. If you believe that, shout amen. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Praise God.
Ngayon, naiintindihan na po natin kung bakit ganun sila manalangin sa lumang kasunduan. Remember, just a week ago, we talked about Hezekiah. Hezekiah prayed differently the way we pray. In the same manner, in the time of Esther, they prayed differently the way we pray. Obvious ba? Because they lived from a different covenant and we live from a different covenant as well. That is what you call rightly dividing the word. Beautiful, isn't it? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Di siya, pwede pa rin bang mag-prayer and fasting today? Pwede po, if you want to. Pero wag sumagi sa isip mo na inuobliga mo ang Diyos ibigay ang hinihingi mo dahil ikaw ay nagpa-fasting. Ikaw ay nag-aayuno because you want to spend quality time with God, to enjoy His presence, to enjoy His Word. But not to obligate God or to put God under pressure na ibigay niya yung hinihiling mo. Yan ay insulto sa tinapos na gawa ni Kristo. You don't have to do that. Sapat na ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Do you believe that? Everybody say, I believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Beautiful. Esther's courage did not rise from self-confidence or heroic resolve. It flowed from knowing her life had been positioned with a larger redemptive story. No maintindihan niya na hindi tsamba ang kanyang pagkakapwesto bilang reyna ng Persya, lalo na nang maintindihan niya ang krisis. Ang banta na dala po ni Haman na lipulin, ubusin ang mga Hudyo sa kaharian ng Persya, naintindihan niya na hindi tsamba, hindi ho nagkataon lang na ipinwesto siya ng Panginoon bilang reyna ng Persya. Yun ang kanyang kumpiyansa. At dito naintindihan niya ang grasya. God never places people in positions of influence without also supplying what is needed to fulfill the mission connected to that position. Esther did not manufacture courage. Grace supplied the courage she needs. Kapag merong vision, dahil merong mission, dapat merong provision. Pinrovide ng Diyos ang tamang lakas ng loob para lumapit sa hari kahit labag sa batas, sapagkat binigyan siya ng lakas ng loob. Ang tawag doon, biyaya ng Diyos. Jesus did not only save us from sin, He also released us into a life of purpose already prepared for us. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos para maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Of course, ultimately, heaven will be our final home. Thank God. Pero more than going to heaven, God has given us a purpose. God has given us a life of purpose. And living the purpose that God has given you, making your life very happy. Kailan ka magiging tunay na masaya? Pag natagpuan mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay at ito'y maipamuhay mo at maipaglingkod. The scripture declares, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, to do good works, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians chapter 2 verse 10. Inihanda na ng Diyos ang gawang ito para sa iyo. Sukat ito para sa iyo. Nakapangalan ito para sa iyo. Ikaw talaga ang gagawa nito. Nobody does it better than you because it is prepared for you. Find it out, live it out, and be happy the rest of your life.
Ang tunay na saya wala sa pera. Ang tunay na saya ay wala sa pagkain, damit at lahat ng karangyaan sa buhay. Ang tunay na saya ay magawa mo ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ang tunay na saya ay may paglingkod mo ang layunin ng iyong pagkatawag. Shout amen. Mission flows from identity, not effort. Now that you become a child of God, that is your identity. And with your identity comes mission, vision, and provision. Esther's call required boldness, timing, and sacrifice. Yan ang tatlo na kailangan po ni Esther. Boldness, timing, and sacrifice. Grace supplied all three. Likewise, the new covenant promise is that grace abounds so that good works overflow naturally. Hindi pinipilit, kusang umaapaw sa iyo ang paggawa ng mabuti sapagkat natanggap mo ang masaganang biyaya ng Diyos. Hindi ka pinipilit magbigay. Hindi ka pinipilit manalangin o magsimba. Kusa, masayang masaya ka pumunta sa bahay ng Panginoon. May padyak sa iyong mga paa sapagkat gusto mong maglingkod, gusto mong sumamba. Hindi ka tinatakot, hindi ka pinipiga, hindi ka pinagbabantaan para magbigay. Gone are the days like that. Lumipas na ang mga panahong yan. Nauubos na ang mga pastor na nagtuturo ng ganyan sapagkat tayo nabubuhay na sa panahon na nagre-raise up ang Panginoon ng mga pastor at mga mangaral ng dalang mensahe ay ang tinapos na gawa ni Kristo. May kalayaan, may kasiyahan ang magbigay, maglingkod at sumamba sa Panginoon. Shout amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kusa, bumubulwak, umaagos, umaapaw ang masayang paglilingkod sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, the Apostle Paul writes, "And God is able to make all grace abound to you." How many grace? All grace abound to you. What is the purpose? So that in all things, how many things? In all things at all times, having all that you need. It did not stop there. I want you to look at the next line. Let's read that together. You will abound in every good work. Read the last line. You will abound in every. One more time. You will abound in every good. That is the purpose. God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ang biyaya ng Diyos ay hindi dahilan para maging tamad, ganid, kuripot, sa pagbibigay, tamad sa paglilingkod. Not at all. Kapag ganyan ang dating ng grasya sa inyo, hindi grasya ang natanggap nyo, disgrasya. Dahil ang tunay na grasya ay nag-uudyok sa atin, umapaw sa mabubuting gawa, magpuri, sumamba, manalangin, magbasa ng Biblia, magbigay at maglingkod ng may kasiyahan, bumubulwak, umaapaw, masayang naglilingkod. Shout amen. Malakas sa palakpakan. Praise God. Shout amen. Through the grace given to Esther, the Jews in Persia were delivered from Haman's evil plot. Likewise, through the grace given to us through Christ's finished work, we are instruments to spread
spread the message of salvation to those around us. Kung paanong naligtas ang mga Hudyo sa panahon ni Esther sa masamang balak ni Haman, dahil sa biyaya ng Diyos sa kanilang kapanahunan, ang biyayang naibigay sa atin ay gamitin naman natin para ikalat kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Sa abot ng atin pong magagawa ang mensahe ng kaligtasan, hindi sa gawa kundi sa biyaya, hindi sa relihiyon kundi sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Say amen. Let's see them again. 3 things when grace positions you. Let's read them out loud. Ready? Sit up straight. Number 1, grace meets you in your brokenness. Number 2, grace positions you by design. Number 3, grace empowers you to do good. Now let's close with the life application. Number 1, release your past and let grace redeem it. Esther began as Hadassah, an orphan in exile, but she was never defined by her past. Grace met her there and positioned her for a future she never dreamed of. But she released to God, grace redeemed into purpose. Inirelease niya sa Panginoon ang kanyang nakaraan bilang ulila. Kinuha ito ng Panginoon, tinubos, inayos ang kanyang nakaraan at ginamit sa kanyang layunin. In the same way, grace does not ask you to fix the past. Grace invites you to trust Christ's finished work today, because we believe what you release, grace redeems. And what grace redeems, God uses for good and for His glory. Can you say amen? Number 2, recognize your position as God's design. Esther did not position herself in the palace. You know the story. Grace did. What seemed like unlikely turn of events was actually God's quiet arrangement, positioning her exactly where she needed to be for such a time as this. Beautiful orchestration by a genius God. When Esther recognized her position as God's design, fear gave way to purpose. Nawawala ang nerbiyos, nawawala ang takot. Pag alam mo na kung saan ka naroon, ito'y kasama sa disenyo at plano ng Diyos. In the same way, when you are now, where you are now, right now, is not accidental. Grace has positioned you on purpose. Trust it. Rest in it. Let God work through it. Hindi tsamba, hindi nagkataon lang kung saan ka naroon ngayon. Manangan ka, magtiwala ka, at hayaan mong kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Can you say amen? Amen. Number 3, I'll close with this. Use your grace-filled influence to do good. Esther did not use her position to protect herself. She used it to do good. Grace did not stop at elevating her. It flowed through her for the saving of many lives. Ang masamang balak ni Haman ay hindi natuloy, at ang buong mamamayan ng mga Hudyo
na nasa Persia ay hindi po namatay. In the same way, the influence grace has given you is not for self-preservation, but for loving action. When you rest in Christ's finished work, doing good becomes natural overflow. Grace working through you for the good of others. Napakasaya ang damdamin kapag naintindihan mo na may mga napagpapalang buhay dahil sa iyo. Dahil dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa pamagitan mo. Number 3, use your grace-filled influence to do good. Let's see them again, all together. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Life application. Number 1. Number 2. Number 3. And the big idea is, in Christ, my next season is coming. Do you believe that? Your next season, in the same manner, in the story of Esther, is coming. And the season of blessing and favor, the season of influence, the season of position, the season of favor. Can you say amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving those who are watching this broadcast the opportunity to receive Jesus today, because this is the beginning of your new season. Kung nais mong tanggapin na Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon, sarili mong tagapagligtas at maligtas sa araw na ito, manalangin tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast, sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. If not asking too much, I ask you to join our visitors who are watching this broadcast. Taas ang dalawang kamay, ipikit ang mata. Manalangin tayo ng pagtanggap. Sa lahat ng nanonood sa broadcast na ito, sumunod kayo sa panalangin ng pagtanggap at ariin ninyo na isang personal mong panalangin at manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob man ng bulwagan na ito, lalong-lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito
ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? Isang beses pa. Do you believe that? One more time. In Christ, my next season is coming. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Stay a bit for more announcement. Stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Sarito!